But it is, O Lord, your words and your promises come true. O Lord, protect us, O Lord. Thank you, O Lord, for protecting us, O Lord. You are a God you are a God whom we call. You are a God whom we trust. Our future, our today, and this day is from you. Father God, today as I deliver and I read your words line and the few people who are here now. May your spirit abound as God. Let the heart fall down, God, from heaven, that your wisdom will come to everyone who will hear and listen to your voice, to your voice. Almighty Father, I know, God, you are there watching us in your window because that is what we told. Every time you hear that voice, you open the windows of heaven to hear it, Lord. And soon after God, that every time I fall, you can pick me up before I let go. Thank you, Lord, for you are always abiding us. Thank you, Lord, for your Holy Spirit is always with us. To set our tent apart. You are always here. Lord, blow your wind in the directions in our touch everyone. Who wanted, who decided, let the wind blow on us to the ground. In the mighty name of your Son Jesus, please. Amen. Unto all the people, Lord, who are here today, and Lord, all the people who is listening today, is crying for your love and mercy. Please, Lord, shower into them, O God, with love and mercy and loving kindness, that your Son Jesus shows to us. Jesus, in the name of Jesus, I come before you. Please grant to them your mercy and loving kindness. Amen. Grant to them, O God, thy healing power in Jesus. For your name is power. For your name is the greatest love. No one can offer us because you are the Son of God. Jesus. Glory to God. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang umaga, and napakabuti ng Panginoon sa atin. Lagi-lagi. Sa anong paraan, sa anong ayos, sa anong pamantayan na ginagamit niya sa atin, siya ay palaging makagwiran, siya ay palaging matuwid sapagkat siya ang tunay na matuwid. Sino ba sa atin ang matuwid? Wala tayong makita kahit sino man dito sa mundo na matuwid. Pero ang Panginoon natin ang siya ang matuwid. Siya ang may dalang sa atin. Siya rin ang nagbigay ng numero ng buhay natin. Siya rin naman ang nagsulat ng aklat ng buhay natin sa langit. At siya rin naman ang magtutupad at magpapatupad dito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya ay naladala ng lahat ng banal na Espiritu na nabili sa ating kapaligiran, yung kanyang mga anghel na nakapag-ikot sa atin na sa Pilipinas, tayo yung pinabantayan. Maniwala tayo sapagkat ang Diyos namin ay tunay na buhay at hindi kailanman namatay sapagkat ang Diyos natin ay ang tunay ng Diyos, wala nang iba. Siya ang tinatawag natin Almighty Father. He is the Almighty Father from the beginning and until forever, because He will not end.
Sabi kanya, I am the first and I am the last. Hallelujah. Ngayong umaga, patuloy ko yung introduction ko dito sa pinasulat sa akin na libro ng Panginoon na pinatawag niya na the Third Testament. And this is all about the coming of Jesus, the wisdom, the prophecy, the vision, the dreams, and what is about God. Kababasa na kanina ng ating kapatid, Pastor Alos, sa Genesis chapter 35. Sabi doon, na ako nagpakita sa akin ang Diyos. Marami talaga sa ating mga mananampalataya, hindi naniniwala na ang Diyos ay nakikita. Maraming kahit karamihan sa mga nakatayo sa pulpito ng mga simbahan ay hindi naniniwala dito na ang Diyos ay nakikita. Ngunit yung binasa kanina, di Pastor Alos ay patunay lamang na Diyos ay nagpapakita sa tao. Sapagkat siya ay nagpakita kay Job, nagpakita siya kay Elias, nagpakita siya sa mga propeta, at nagpakita siya kay Moses. Yan ang tunay. Yan ang tunay na totoo. Hindi yung katuruan na ang Diyos ay hindi natin makikita. Sapagkat ako ay ang magpapatuo at magpapatunay na ang Diyos ay nakikita. Sapagkat ako ay nakita ko sila. Sapagkat sila ay marami, pero isa sila sa Diyos at Espiritu. Ang Ama ay nag-iisa. Ang Redeemer na si Jesus ay nag-iisa. Pero ang banal na Espiritu ay napakarami nila. Sapagkat ang mga propeta ay naging isa din sa katotohanan at Espiritu ng Diyos. We are one in spirit and in truth with Almighty Father by the will of the Almighty Father. Sa kalooban din ng Panginoon, siya ay naging banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay ngunit pa rin sa sarili ko, hindi kikilos, hindi magsasalita ng hindi ayon at sa kalooban ng Ama natin sa kalangitan. Whatever they do, whatever they speaks, they do it because it is the will of the Father. Whatever they speak are the words of the Almighty Father that was given to them, which is also now. I am leading to you and I'm reading to you the moment of truth that the Word of God are also true. Hallelujah! Ngayon ang topic ko ay is all about yung family tree. Bakit nga ba ako pinalunan ng Panginoon? Ito ay third part lamang ng introduction sa Third Testament, and only the number, the page 18 of the 800
20 lang yan, pero kahapon in-update ko, maraming pala akong hindi na nalagay doon. 839 pages na. Sabi niya sa akin, the family tree. The family tree. Sabi niya, the Spirit of the Lord will come from this day, the family tree. It is only needed in the part of the book. The family tree, you belong to the offspring of Jacob. Lagi-lagi niya ako sinusod. Lagi-lagi niya sa akin itong pinaalala na ako ay belong to the offspring of Jacob. Yung binasa kanina, ni Pastor Alonso is all about Jacob and the offspring who will become prophets and kings. Bago ko pinagniwalaan ito, binasa ko muna ito na bakit ako? Bakit na sinasabi ng gano'n? Sapagkat totoo naman, ito ay prinamisa ng Ama ng ating Diyos na Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob, na gano'n din naman ngayon ang Diyos natin. Nagkataon lang na ako ay isa sa kanyang remnants. Ako ay isa sa kanyang lahi na naiiwan ngayon at inapoint ako huling propeta, huling testimony bago ang Diyos sa dulo. Ito ang sabi niya sa akin, lahat na libro, New Testament, Old Testament, ay may pinasusulat siyang genealogy of family. Sa Numbers, sa Leviticus, dyan lahat, nakatala ang mga family. Doon sa New Testament, pagkikita mo yan sa Matthew, may genealogy din, may family tree din. At ito naman ang pinasasali niya, pinasusulat niya sa akin ng family tree noong Third Testament. Hindi ko pwedeng likain ang sarili ko. Hindi ko pwedeng isipin ang sarili ko sa pagkakito'y wala sa isip ko. Ang isip ko ay upgraded sa accounting sapagkat yun ang aking kabisado. Sabi niya sa akin, picture ng doktrino at ng iman. Idan, Kukap, Idel, Idan, Bigat, Iran. Iran, Bigat, Iran. Iran, Bigat, Vel. Vel, Bigat, Iklaban. Iklaban, Bigat, Isa. Isa, Bigat, Hagay. Hagay, Bigat, Haran. Haran, Bigat, Ismael. Ismael, Bigat, Faith. Faith, Bigat, Rosales. Rosales, Bigat, Inday. Inday, Bigat, Narbita. Narbita, Bigat, Juan. Juan, Bigat, Simeon. Simeon, Bigat, Roman. Roman, Bigat, Rocky. Rocky, Bigat, Rodalas. Rodalas, Bigat, Roman. Roman, Bigat, Roman. Roman, Bigat, Suela. Si Suela ay ang aking grandmother sa inaan. She is my grandmother in my mother's side. Suela, Bigat, Margarita. Margarita ang aking nanay. Margarita at ang kanyang mga kapatid ay Calixto Tomasia. Ito yung hindi ko kilala. Pero hindi totoo. Ganito ang mga pangalan nila. Margarita Calixto Tomasia and Margarita Bigat Jose Jr. At sino yung Jose Jr.? Ako yun. Pagkatapos siya ay nagpatuloy, lahi ni Ian, lahi ni Cain, lahi ni Seth, lahi ni Ismael, lahi ni Jacob, lahi ni Bubong. Sa panahon ni Abraham, ano ang pangako?
sa panahon ni Isaac. Ano ang pangako? Ito, i-remind us sa akin, ano ba ang pangako? The promise of God to Abraham, the promise of God to Isaac, the promise of God to Jacob. Those promises of the Lord are also His promises to His remnant. The promises of the Lord to Isaac, Abraham, Jacob is also His promise to me. For I am the remnant of Jacob. Hallelujah! Tapos naman, sa ibang araw, muli akong inalugdan ng banal na Espiritu. Ang sabi niya, the Missile is the son of Ada. Ada is the son of the Missile, who got married to Bani. Bani go to Canaan and leave the Missile because the Missile has a strong dagger. Iniwan niya si the Missile kasi may kilit power sa kanya. The Missile is the son of Lamech. Lamech is the son of Edom. Aaron, anak ni Jose. Jose, anak ni Juan. Juan, anak ni Sabel. Sabel, anak ni Judas. At si Judas ay anak ni Ada. Kita mo yun, paano niya ibinadhala ng banal ng Espiritu. Maliban kay Seth. Maliban kay Cain. At kung kanina pa mga anak, ni Ada, may anak pa pala siya na ang pangalan ay Judas. May anak pa si Ada ang pangalan ay Judas. Natigil ang pagsusulat ng talaan ng family tree sa kay Juan pa lang kasi nagkakagulo na sila. Iba-iba ang plano ni Juan at iba na rin ang plano ng iba. Doon nagsisimula ang kaguluhan. Kaguluhan ng mundo. Iba-iba ng plano. Hindi ko sa atin, maraming plano. Hindi natin alam, maraming pala nagpaplano. Hindi natin sa plano. Yun ay kalooban ng Panginoon. Pasalamatan naman. Pasalamatan natin lahat ang nangyayari sa atin. At ito naman ang gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Ano ba ang pamaniwala? Ano ba ang itutulong natin na maniwala tungkol sa Panginoon? Sabi niya, July 7, 2015, the Spirit of the Lord coming before me saying, letting your way to the churches, the triumph, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pala ibig sabihin ng triumvirate, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus is the way in all ways. He is the truth, and through Him is life eternal. That is also written in the book of St. John chapter 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting. Inulit lang ng Panginoon ng John 3:16. John 3:16 sa ibang paraan ng salita, ngunit ang kanulan ay isa. Uulitin ko para maintindihan ninyo at marinig na mabuti. Leading your way to the churches, the triangle, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus is the way of all ways. He is the truth, and through Him is life eternal. Diba isa lang yun? Siya ang way, siya ang truth. As sa pamagitan niya, pamagitan, ibig sabihin, ipaniwalaan natin. Hallelujah! Yun ang gusto ng Panginoon na paniwalaan natin. At kung sino man nakikinig na kulang ang paniwala, dagdagan niyo ayon sa banal na Espiritu. Kung ang paniniwala niyo ay sa malamang bagay ng Diyos, ngunit kulang,
ang inyong sinasamba. Hindi ko sinabi na hindi kayo mahal ng Diyos na may kulang lang. Kung hindi kayo naniniwala sa Banal na Espiritu, may kulang din. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa akin, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Bakit na ba nagkaroon ng promotion? Ang iba ang hindi nakakalam siguro magsasabi na ginawa ko ng Jumang gusto lang kasi niya maging pastor. Hallelujah. Mahal na kayo. But not in my dream that I dream to be a pastor. Wala man lang sa aking isipan o sa desire na magiging pastor o magagawa man ng Panginoon. My only desire is to worship the Lord and sing to the Lord in the songs that I wanted to sing. Yun lang ang gusto ko sa buhay. Ang kaya kong bitin ay maligtas ng aking kaluluwa. Wala na ba? That is the only thing I pray for the Lord that pleases my soul and be with you when I die. Nothing and nothing more. Pero ang kalooban ng Panginoon sa akin ay nakasulat na. Nakasulat na at hindi na bababago. Sapagkat sabi niya sa akin, hindi ka pa ipinanganak, tinawag na kita, at pinili na kita. I have already chosen you even before you were born. Ano ba ang Focus Church? Bakit nagkagawa ng Focus Church? Ito, in the middle of 2013, while I am sitting down alone in the corner of the under construction stage of the school, I noticed the board marker of the whiteboard rise up holding and no one holding, writing the word because. Ano ba yun? Tatakbo na, multo. Yun ang kalimitan na nangyayari dito sa Focus Church kasi dito maraming banal na espiritu. Sabi nila, may multo. Ito ang tahanan ng banal na espiritu. This is the lighthouse of the Bible. Focus Church is the lighthouse of the Bible. Kaya dito sila tumigil, dito sila namamahinga, dito rin sila dumadating bago sila umalis kung saan man. Hindi lang naman ito ang lighthouse ng Banal na Espiritu. Marami din naman. Marami sa buong mundo. Kaya lang, isa itong Focus Church sa mga lighthouse ng ating Banal na Espiritu. Focus, all letters were written in capital letters in royal gold. E. I felt there is something wrong with me. However, a few days after, I sat again in the place, and the whiteboard marker again rise up for the second time, writing the meaning of focus in vertical order. F. Focus. O. On. C. Rise. U. Unlimited. S. Salvation. The acronym focus means focus on Christ's unlimited salvation. Maikling sentence, pero puno ng kahulugan na sa kay Kristo lamang tayo magkakaroon ng unlimited salvation. It is only through Christ we can find unlimited salvation.
So we have to focus on Jesus Christ. Hindi lang Diyos ang dinadala ng focus church. It is even the Almighty Father who gave me this focus on Christ's unlimited salvation, because Jesus Christ is the only Redeemer of and for our sins. Of our sins and for our sins. Yung mga kasalanan po natin ginawa at mga kasalanan natin ang ginawa ay mapapatawad niya kung tatanggapin natin si Jesus Cristo bilang Diyos ang ating tagapagligtas. It is of Him and for Him. That is how focus on Christ and Unlimited Church got its name. Yan, malinaw ha? Wala akong ginawag-focus dito. At hindi pa talaga ako minsan nasiraan ng ulo na gagawin ko ang mga bagay na kakang-isip lamang. Katapos on the same month, I was standing facing the eastern comfort wall in the ground floor. The whole building disappeared, and the heavens opened with glorious light. And I hear the voice of the Lord saying, "Your place is not an ordinary place. This is the lighthouse of God." Ang iyong lugar ay hindi ordinaryong lugar. Yang lugar na yan ay ang lighthouse ng Diyos. Dito sa iya sa akin ang buong mundo nang wala kahit makikita na gano'n sa aking kapaligiran. The world disappears. Everything disappears. What I only see is the heaven open. Bukas at ang banal na Espiritu ay nagsalita. Your place is not an ordinary place. This is the lighthouse of God. Inulit ko ulit kasi makulit ako eh. Makulit din naman kasi ang ating Diyos. Kasi tayo ay hindi laging nagiging attentive sa Kanya. Tayo hindi laging nakikinig sa Kanya kahit narinig natin. Tayo ay laging nagbibigay-bigihan. Tayo ay laging parang walang narinig. Ang ating ginagawa ay ang gusto pa rin natin gawin. Na yung mga gusto natin gawin ay ang gawain sa Ulitin ko, ang mundo ay makasalanan at ang mundo, lahat dito ay makasalanan. At pag itinuod natin ang ating pag-iisip dyan, sigurado tayo ay makasalanan. Magulit ang Panginoon lagi. Sabi ko nga, Panginoon, bakit kailangan pa yan at isisigaw na yan sa buong mundo na panahon? Bago pa dumating si Kristo hanggang ngayon, bakit hanggang ngayon nagdididihan pa rin ang mga tao? Kawawa ang mga tao, sapagkat ang mga tao ay laging nakikinig kagaya ni Eden at kay iba sa Satanas. At si Satanas naman ang lapit ng lapit, tinutuyog ang mga tao upang magkasala. At ito namang tao ay nagpapatukso. Palaging mahina sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya karamihan ng mga tao ay natukso at napapariwara. Kaya sa mga nakikinig
Makinig kayo at maniwala at gawin ang dapat gawin bago pa mahuli ang lahat. Before it's too late. Before it's too late, please hear the voice of the Lord through your servant, through His servant, at hindi magsisinungaling ang banal na Espiritu anytime at magpapagayon. Hallelujah. Again, the Spirit of the Lord come before me, saying, the world will share. The truth about the Bible lies in your hand. Make a call to my name, the Almighty Father. Make sure to share it. Noma means the place of worship. You understand what's happening? The truth is about the Bible. The truth about the Bible lies in your hand. Bakit sa akin, maraming nangangaral sa mundo. Ang dami-daming simbahan na nangangaral. Bakit sa akin, nag-lies ang truth about the Bible. Yung narinig diba sa akin ngayon, yung narinig Diyos. Sa mga nangangaral ng simbahan. Kung yun ang katotohanan, isa lang yan ang patunay na ang karamihan na mga pastor at mga aral, mga pari kung iman ay mayroong kapansanan. Lahat kahit ako, maybe, nagkataon lang na ako ay kinalugdan ng Panginoon. Kaya ako, naibabahagi sa iyo lahat ang tungkol dito. The truth about the Bible lies in your hand. Na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay ibig, na ang Diyos ay hindi walang katawan. Siya ay may katawan. Pwede siya maging katawan mo. Pwede siya maging katawan ng kahit sino, kahit anong nilikha. Sapagkat siya ay makapangyarihan. At ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nagkamit sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diablo ay sa Kanya. Ibig sabihin, kung ang Diablo ay pwede magmukha ang kambing, ang Diyos ay hindi pwede. Ibig sabihin, kung ang Diablo ay pwede maging umang, ang Diyos ay hindi pwede. Kanina na nagkakalit ng kapangyarihan nila. Di ba sama? Whatever the devil can do, God Almighty can do for them. Because the power is He. He is God. And your knowledge lies on what the ayuda. Napakaliit lang ikumpara sa karunungan ng Panginoon. Kaya baguhin na ninyo, please. Baguhin na ninyo ang paniniwala at pinapangaral ninyo na kung pinabasa natin ang Biblia mula sa simula, ang mga pangaral ninyo ay hindi ito. Ang Diyos ay makikita ng taong gusto pakikita kakalungan. Hallelujah! Again, the Spirit of the Lord come before me. It is in your thinking that I live with the Christian churches, including the Catholic churches. They will follow you. That is what I made about the tutor that you will conquer for me. You are the conqueror of them for me, my son. Hindi sinasabi dito maging focus kayo lahat. Sinasabi dito ng Panginoon na kahit sila ay maniniwala sa iyo at ang mga tao na nagsasamba doon ay maniniwala sa mga pari nila na ang Diyos ay iisa.
Hindi ko kailanman kayong hinihayag na sumali sa Focus Church. Ang Focus Church is only the instrument of God to tell you the truth about the Bible and listen carefully. Listen carefully if you have the wisdom and knowledge from the Lord. And if you have none of that, I pray that you will pray for the guidance of the Holy Spirit, that the power of the fire from heaven, the rain from heaven, will come to you and touch you, so that your knowledge will become the wisdom of God. Hallelujah. Pagkatapos, sunod, mahirap sumunod sa Panginoon. Napakahirap. Lalo na sa kagaya ko. Ito nga, kung iba lang, kung hindi na ako pinalakas ng Panginoon, baka hindi na ako nakatayo dito. Kung hindi na ako pinalakas, ginawang paranoid ng Panginoon. Paranoid dahil hindi ko na naramdaman ang mga sakit ninyo na ginanulod sa akin. I only feel the glory of God. I only feel the love of God. I only feel God's grace. I don't care what stone you are throwing to me. Kahit anong bato yan, malinis na yan, tumapurol, okay lang. Sapagkat habang binabato nyo sa akin yan, itong batong itong nakatayo sa harap ninyo, ay lalong umiginang at naliwan. Lalong tumitibay at lalong naging kontroberya sa inyo, pero hindi na sa Diyos. You will never, and you can never put down the man down. Hindi nyo kayang igupo ang anak ng Diyos. See, sabi niya, while the sun is smiling and shining, I am the stone that was stoned by stone, na lalong kumikinang habang ako'y yung ginagawa. Yung unang tawag sa akin, ako ay talagang more. Starting the task of God, work is not easy. First and foremost, I must have the thorough knowledge of the Word of God, which is survival. Hindi ko sinasabing ang Bible hindi Word of God, ha? Baka ulitin nyo naman, hindi bibigyan ang tulong ko, ha? Sinabi ko pa nga dito, dapat mayroon ako malawak na kaalaman tungkol sa Biblia. And God did it. Money to support yourself, ministry, people who are willing to work with you, and people who believe and are willing to listen to the truths and compromise their faith for the truth. Mahirap yan. Mayroon akong konti dito. Natutuwa ako sa pagkat-may konti. Akala ko naman yung marami ay sila na. Hindi pa tayo. It is only starting now. Hallelujah. Wala kang pera. Limandaan ang wallet mo paano ka magpapagawa ng simbahan. Paano ka pupunta sa kapitbahay mo? Ano doon? Sasayaw ka ay you have nothing. Pupuntukan ka, pupunta doon, walang nabet na etc. Sino ang maniniwala sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos? When you are perceived. Sino ang maniniwala sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos? Kung ikaw ay wala.
sa mundo ito, seldom you can find people who will believe you if you have nothing. Ang batayan sa mundo, kalimitan ay tuwigan. Kahit pumasok ka pa man sa simbahan at kalasan. Pag ikaw ay nakasuot ng gula-gulalit ng damit, pumasok ka sa simbahan. Karamihan ng tao na nasa simbahan ay titignan ka ng magaling. Ang iba dyan, sabihin pa, lalo na ang magagawa ng Panginoon. Diyan ka na. O kaya, lumabas ka, umalis ka. Marami yan. Sa loob ng simbahan ay maraming hipokrito at hipokrita. Sa loob ng simbahan ay maraming kunwaring nagsisimba. Sa loob ng simbahan, maraming nagkulog-kulungan. O sige nga, sira ulo yan ay katabi ko. Alalahanin natin ang simbahan ay ginawa para sa kayo. Yan ay tahanan para kanlungan at para ayusin ang mga kaluluwa ng tao mahihirap. The church is really forgetting. Kaya sabi ng Panginoon, iniwan niya yung 99 sa 100 na tupay niya sapagkat yung isa ay nawawala. At nag-aalala ang Diyos doon sa isang nawawala that 100% ka lost soul. May sakit ang kaluluwa niya. Saan tayo pumupunta? Hanapin natin yun. Hanapin natin ang mga kaluluwa nawawala, ulitin ko, nawawala at hindi yung nandyan. Yun lang ang hahapunin natin para magkaroon tayo ng maraming offering. Ako, the thing is, may natatanggap ako sa miyembro natin. Totoo yun, marami. Pero mas marami ako ang natatanggap sa mga hindi miyembro ng simbahan. Pero sa palagay ko, may nagamit man ako doon. Pupunti para sa sarili ko, siguro pesos lang. Hindi 1,000 pesos. At ang lahat na yun ay ginamit ko sa mga ibig ng simbahan at sa simbahan. Ang aking pagpapalay ay nagagaling sa Diyos at hindi nagagaling sa tao. Pero ang sabi ng Panginoon, subukan niyong pagpalain sa propeta sa Evangelyo para malalaman niyo kung paano ko kayong pagpapalain. Wala ka rin iwanan dyan. Dito sa simbahan na ito, marami tayong pinagawa dito. May nagbigay. Dahil sa yan, bigay sa atin yan ang mga miyembro. Isa, dalawa, tapos. Pero karamihan yan ay hindi nagagaling sa miyembro. Karamihan yan ay mga tao, mga Katoliko, mga ibang relihiyon na nagbigay sa atin. Katunayan ng Focus Church ay hindi para lang sa isang relihiyon. Ang Focus ay pinagawa ng Panginoon ay para sa lahat. Para sa lahat na makikinig. Nanaway kayong lahat na nakikinig maniwala habang kayo'y nagsisimba sa inyong mga simbahan.
Naway ang mga kaparihan o kaya mga imam sa simbahan ay babaguhin ng Diyos upang magkakaroon lahat ang ating pinapangaral ay tama. When God told me I complain about many things, one of this will provide the financial resources. Maraming bagay. Kahit ka nasa upuan, kailangan mo ng upuan eh. Patang talaga ng pera. Kahit electric fan, kailangan natin. Ang iba nga naka-aircon fan kasi mayayaman ang mga miyembro nila ang maraming nagbibigay. Ito, marami tayong aircon, marami tayong chairs. Maganda naman kahit pa paano, maganda naman ang bibigay sa atin ng Panginoon. Hindi na lang talaga ang spot sa pagkakas. Hindi pa naman mawala ito ang pamatanan sa postures. Magiging panahon pa. So, in short, maraming pinagdaanan ang postures tungkol sa challenges. Challenges sa pera, challenges sa mga magagawa, challenges hanggang yung challenges. Ang challenges will never last hanggang sa dulo. Nagka-challenge, may tao pa ang challenge ay natigil mula pinaganak hanggang ngayon, hanggang sa namatay sila. Bakit sila namatay? Kasi may challenges. Bakit sila nagpapakamatay? Dahil may challenges. Bakit sila? Kasi ba nila mamatay? Hindi. And that is the challenges. The challenges starts from the beginning until the end. Paano ka magkaroon ng peace of mind habang may challenges? Ang tanong yan, may God din sa akin. Nung isa kayo po na nag-Bible study, Pastor, paano ka ba nagkakaroon ng peace of mind? Na, yun actually, yung kasama ko na gano'n. So, ang sabi ko lang sa kanya, ito ang sabi ko sa kanya, anak, huwag mong pansinin kung ano man ang balakid sa iyong kapaligiran. Manalig ka sa Panginoon, humili ka, sigurado magkakaroon ka ng peace of mind. Tama ako. Kung mayroon man dyan sa isigaw, hoy, kapitbahay, bakit ito? Huwag ka silang pansinin. Kung magagawa mo ayusin mo. Sa bahay, kung marami dyan kayo mga kapatid, at ikaw ang pinagbukas ng plato, dahil nagsisimba ka, dahil ayaw nilang magsimba ka, sige lang. Hugasan mo, hindi ka naman mamamatay dyan eh. And at the end, ito ang pagkakatanda mo. Sa wakas, sa huli, tingnan nila ang pagpapala ng dalawa. The blessings will flow sa'yo. And all the devils stand asunder. Nakatilan ang mata. Nakikita ka na ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Samantalang sila ay nagsasabi, kapatid, mayroon akong problema, pautang ako. Kapatid, wala bang tissue na anak ko, pautang ako. Kapatid, gano'n ang mangyayari sa akin. It is you that was caused by them because they wanted evil. And you sing to God. Tingnan mo pagdating ng araw. Ikaw ang malamitan. Make sure, huwag ka magbago, ganun pa rin. Show kindness in every way. If you can, if you have, then give love. Give, para sa kanya. Magbago sila at maligtas sila. Sa
Sayang ang kaluluwa nila. Yun ang dapat design ng puso natin. Na dahil naging mabait ka sa kanila, at ang rason kung bakit naging mabait ka sa kanila at magbabigay sapagkat gusto silang maligtas sa kanila. It is the way of making and being a service to those people who hate you. It is the way that you bless those that will be saved. Sabi nga ng Panginoon sa akin minsan, Pinay ko, bisita ko ng pag ng babae, hindi naman nagsisimba dito. Basta pwede ba ikaw? Sabi ko, itanong ako, basta God, totoo ba listening? Be sure to make the love of God. Because God is full of love and compassion. That the same believing from the Holy Spirit, hindi na ako nag-research ako dito bakit kaya may iyon akong divinity, masters of the divinity from the Holy Spirit. Tingnan ko sa malalaking university that the master of the divinity were and was only given to those people who experience kagaya ng na-experience ko. Hindi ito pinag-aaralan. Kung ikaw ay kaharanas ng misteryo ng Panginoon. Alagay yun eh. Sabi ko, it is the Holy Spirit who gives this title. Kaya ito, tinanggap ko ito. After I receive my masters of divinity from the Holy Spirit, I see a big trunk of the tree being made. Ito kasi ito ang ating Father. Minsan, bago ito, pinag-isa sa akin ang vision ng Panginoon. Nakakita ko ng malaki at malusog na kahoy sa tabi ng ilog. At napakaganda. At ang isang sanga nito ay pinutol niya. Pinutol niya isang malaking sanga. At pinalitan niya ang bagong sanga. At sinabi niya sa akin, ikaw ang ipinalit ko dyan sa sanga. Sabi niya sa akin. Pagkatapos ito, ilang buwan matapos ito, sinabi niya sa akin, pinakita niya muli itong image ng Panginoon. Isa pa yung sanga, pero may pampak na kanila. At sabi niya, sa bawat simbahan na ipapatayo ng Focus Church, umiwan ka ng image ko. Darating ang araw na mag-iingan ito sapagkat yan ang sinabi ng Panginoon sa akin na wala na dito i-image. Kasi pumunta dito ang ating pastor at pinalila niya ng ganyan ang ating mga sapagkat hindi siya naniwala sa banal na espiritu na dito. Gusto niyang lagyan dito ang paniniwala ng simbahan niya. So, kaya siguro nauna sila dito sapagkat ayaw ng Panginoon. Hallelujah. So maraming mga visions and mission na binigay sa akin at hindi ko na iniisan. At ang ating simbahan, ang Focus Church, ay hindi lang kagandahan ang nangyayari. Napaka-evaluating shape. Pag-yung ng Panginoon sa bawat isa miyembro ng Focus Church. At may buhay na tingnan. Sabi niya sa akin, habang ako'y naglalagad sa baba, pataas, na parang totoo na may daladala akong, ano ba yun sa Tagalog, pangtahi. At tuloy ko ng bigas. Hindi ito panaginip, kundi ito totoo naglalakad ako mula sa mga pakakyat dito.
at ito'y niyuyog ng mabuti. Ginagano hanggang sa lutang ang mga iba nito. At sabi ng Panginoon sa akin, ganyan ko yuyugin ang mga tao sa Focus Church. At makikita mo yung mga ita at itatapon mo. Ganyan ako kinalula ng Panginoon, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Bago mangyayari ang lahat, ipinakikita ng Panginoon sa akin kung ano ang mangyayari sa simbahan man o sa mundo. It is always Him sapagkat hindi siya makakabalik. Pagkatapos niya, sabi niya, magpapatayo ka ng pamantasan ng Biblia. Sabihin naman sa akin, mayroon akong kasama-sama dati dito sa mission na nag-volunteer para maging missionary natin na din siya naging dahilan ng pagkawatak-watak sapagkat siya'y namamalita ng hindi maganda. Sasabihin na naman niya, pag narinig itong mensahe ito, sana ang pamantasan ng Biblia, sana ang laksa-laksa ang daming mga simbahan na pinagagawa sa amin sa iyo ng breath of heaven. Kasi, ang ginagamit ko sa kanya pag nag-communicate ako sa kanya, yung mga salita ng Panginoon, yun ay breath from heaven. Yan ay word of God. The breath of heaven is the same with the word. Sana ang sagot ko sa kanya. Ilang taon pa lang mga Focus Church. Ilang taon si Jesus Christ na naman sa mundo. Kailan siya nagsimula? Anong ginawa niya? Bilang ipinangalan siya hanggang 30 taon siya. Di ba, prepared siya ng mga natin sa mundo? He was being prepared by God. Hindi nyo lang alam. Inihanda siya mula siya ipinanganak hanggang 30 years old bago niya gawin ang ipinadhana pinagawa sa kanya ng Panginoon. Ako'y pinagawang pa lang, brother. Hinahanap mo na sa akin. Yun. Mabuti nga, hindi ko pa tinanong sa kanya, brother, nagbigay ka ba sa simbahan ng piso? Tara, pwede ko tanongin sa kanya yun. Nagbigay ka ba sa simbahan o ikaw ang pinibigyan ng simbahan? Yun ang problema sa mga magagawa ng Panginoon, naghahanap agad. Si Moses bago niya nailigtas ang mga libre ng mga Israelita papunta sa Kanaan, takes him 40 years. Ngayon, 2023 na, may pinahayag na si Jesus sa ayaw pabalik. Wala pa rin, di ba? Ibig sabihin na yan, hindi mangyayari. Lahat ng bagay sa mundo na nangyayari ay sa perfect plan, perfect time ng Panginoon. At hindi mo panahon, hindi ko panahon, at kung sino mang urido sino sa mundo, hindi inyong panahon, sapagkat ang mga bagay na yan ay mangyayari ayon sa itinakda ng panahon ng Panginoon. What we can always do is to hope, to trust and believe
Yan ang tama. Yung hahanapan ninyo ang mga bagay na alam mo naman. Alam nyo na ang mga bagay ay hindi kontrolan ng tao. Dalawa lang ang makukontrol niya. It's either the Almighty God, which is our God, my God, and the God of the other people who is Satan, this is their God. Dalawa kasi, ang Panginoon dito sa mundo, si Satanas, siyempre, ang pinaka-Panginoon natin, si Diablo. Ay, di pala, dalawa pala ang pinapanginoon sapagkat si Diablo ay hindi Panginoon. May isang pinapanginoon ang mga tao, karamihan ng Panginoon, pinapanginoon ng mga tao ay si Diablo. Baka isa ka na doon sapagkat lagi mong binabagibos ang tunay na alaga ng Diyos. Kawawa pagdating ng araw. Sayang ang ginawa mo sa tahanan ng Panginoon. Baka isa ka sa sabihan ng Panginoon, umalis ka dito. Hindi kita kilala. Panginoon, malitan ang nalagod sa salita mo. Papasukin mo ako. Ngunit ang sagot ng Panginoon, umalis ka, lumayas ka dyan. Dahil hindi kita kilala. Gusto niyo bang gano'n ang mangyayari sa iyo, mga alaga ng Panginoon? Gusto niyo ba yan? Maraming. Hindi ko kayo tinatatakot. Mababasa niyo yan dyan sa banal na kasulatan, sa 1 Testament, 2 Testament. Kung dyan kayo nibala, yan naman ay totoo. Sana naman paniwalaan rin ang mga salita ng Panginoon ng mga sumusunod. Hallelujah! So yan natin na lakay niya ko sa maraming mga tao, sa mga lugar, tinuro niya ako at tinuruan niya ako. At lahat yun ay naging totoo. Nakikita ko yung mga taong tinuro niya, hindi ko na isa-isahin sa inyo sapagkat napakahaba nito. Marami akong lugar na pinuntahan, wala akong kilala, at ang kilala ko lang, ang pinakilala sa akin ng banal na Espiritu na pupuntahan ko. At doon nakita ko sila na yun sapagkat bayang sa akin ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, medyo matagal na ito ang ating mensahe. Naway sa susunod, makikinig ulit kayo sapagkat napakarami pa ito. Ayaw mong mag-mensahe ng napakatagal sapagkat hindi mo matatapos, sayang. Karamihan sa inyo ay manunood lang ng ilang segundo. Ayaw na, kasi ayaw nyo ang salita ko. Ngunit hindi nyo alam ang salita ko galing sa Panginoon, na sana yung nakinig kayo ay pinagpala kayo. Hallelujah. Amen. Magandang umaga mo din. Hallelujah, Almighty Father in heaven. Thank you, Lord, for your whisper that I share. May I always have the courage to shout the word. May I have always the courage to do what you want me to do. May I have always the courage to do your will. Father God, thank the Lord for these people who are listening, willing to listen to your voice. Thank the Lord that for all the people that souls are willing to listen and change. The chains for you, the chains for the saving of the lost souls, the chains. Many people have come to you and enter the gates of heaven will you come. That is it. Father God Almighty,
I pray that you hear and cheer and shower your loving kindness everyone who come and want them to be saved. Oh Jesus, God, speak to them, speak into their heart. Unto those people who are willing to accept Jesus Christ, my Son, I hear them. Accept Jesus Christ as my personal Savior. Be my God, the God of the time. And I will believe in Him, and I will trust in Him, and He will be my Savior, and He will be my Redeemer until the day will come. Christ Jesus, the Word of God will come with you. Thank you for your ability to submit yourself to God. I'm praying for your blessings. In Jesus' name, amen. Amen. God bless us all.